na kapag naniniwala ka sa salita ng Diyos o sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, dito na nagpapatotoo lang mga kapatid na ito ang pagmamahal sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Oras na tinanggap mo yung salita ng Diyos, ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tinanggap ka na rin ng Amang makapangyarihan sa lahat at nagpasakop ka sa banal na Espiritu Santo. Kung ano man yung kalooban ng Ama, no? So sabi nga rito, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay o sa ating buhay? Yun na po yung mga kapatid. Kung ano man yung kalooban ng Ama sa ating buhay, tanggapin po natin, yakapin po natin ng buong puso, ng buong buhay. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muling nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa mga Mano Kristo na hindi na po naisama sa banal na salita at sa Holy Bible. Kayo po ay magpapatuloy tayo ang pagkabata ni Jesus ayon kay Tomas. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, paghariin nawa ang bawat isa. Idinadalayan ko po ang bawat isa na nangangailangan ng pagkain spiritual, physical man. Idinadalayan ko rin po ang kaligtasan ng bawat isa mula yung papuwid, pandagat man o panlupa man. Idinadalayan ko po ang paghingi, Amang Diyos, ang aming kapatawaran sa inyong harapan. Ang lahat ng ito ay aking hiningit, dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama at banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na sa ating gawain, no? Sa ating babasahin, pagkabata ni Jesus ayon kay Tomas. Kabanata 8. At habang pinapayuhan ng mga Hudyo si Sakweho, ang bata ay tumawa ng matindi at sinabi, "Ngayon ay magbunga ng mga ito na walang ba? At hayaan silang makita na bulag sa puso? Ako ay nagmula sa itaas upang masumpa ko sila at tatawagin sila sa mga bagay na nasa itaas, ayon sa inuutos niya na nagsugo sa akin para sa inyo." At nang tumigil ang pagsasalita ng bata, kaagad silang lahat nang gumaling sa ilalim ng kanyang sumpa. At walang sino man ang pagkatapos ng maglakas loob na maghimok sa kanya, baka siya ay sumpain siya. Kabanata 9. Pagkaraan ng ilang araw, si Jesus ay naglalaro sa itaas ng teres ng isang bahay. At ang isa sa mga maliliit na bata na nakikipaglaro sa kanya ay nahulog mula sa bahay at namatay. At ang iba pang mga bata nang makita ito ay tumakas. At si Jesus ay nanatiling nag-iisa. At ang mga magulang niya na namatay ay dumating at inakasahan siya na siya ay ibagsak. At sinabi ni Jesus, "Hindi ko siya itinulak," ngunit sila pa rin patuloy sa pagsinungaling. Pagkatapos ay tumalon si Jesus mula sa bubong at tumayo sa tabi ng katawan ng bata at sumigaw ng malakas na tinig at sinasabi, "Seno, para sa gayon, tinatawag ang kanyang pangalan. Bumangon, sabihin mo sa akin, itinapon mo ako." At kaagad siyang bumangon at sinabing, "Hindi, Panginoon, hindi mo ako pinahiga, ngunit binuhay mo ako." At nang makita nila sila ay namangha, at ang mga magulang ng bata ay niluwalhati ang Diyos dahil sa tanda na nangyari at sumamba kay Jesus. Kabanata 10. Pagkalipas ng ilang araw, isang tiyak na binata ang naguhugas ng kahoy sa kapitbahayan at nahulog ang palakol at pinutol sa talampakan ng kanyang paa. At nawala ng maraming dugo na siya ay malapit nang mamatay. At nang magkaroon ng isang kaguluhan at pag-aaruga, ang batang si Jesus ay tumakbo din doon. At sa pamagitan ng lakas ay dumadaan sa karamihan at hinahawakan ng paa ng binata na sinaktan at agad ay gumaling. At sinabi niya sa binata, "Tumindig ka ngayon at hugutin ng kahoy at alalahanin mo ako." Ngunit nang makita ng karamihan na nangyari, sumamba sila sa bata na nagsasabi, "Tunay na Espiritu ng Diyos ay nakatira sa batang ito." Kabanata 11. Nang siya ay 6 na taong gulang, pinadalhan siya ng kanyang ina upang kumuha ng tubig at dalhin sa bahay.
at binigyan siya ng isang pitsel. Ngunit sa pindutin ay sinaktan niya ito laban sa isa pang at nasira ang pitsel. Ngunit pinagkalat ni Jesus ang damit na nasa kanya at pinuno ito ng tubig at dinala sa kanyang ina. At nang makita ng kanyang ina ang nagawa ay hinalikin siya at itinago niya ang kanyang sarili, ang mga hiwaga na nakita niya na ginagawa. Kabanata 12. Muli, sa oras ng paghasik ng bata ay lumabas kasama ang kanyang ama upang maghasik ng trigo sa kanilang lupain. At habang naghasik ang kanyang ama, ang batang Jesus ay naghahasik din ng isang butil ng trigo. At inanin niya ito at dinumog at ginawang 100 sukat. At tinawag niya ang lahat ng may hirap sa baryo sa giikan at binigyan sila ng trigo. At kinuha ni Jose ang nalalabi sa trigo. At siya ay 8 taong gulang nang gumawa siya ng karatulang ito. Kabanata 13. Ngayon ang kanyang ama ay isang karpintero at ginagawa sa oras na iyon ay dumarami at hinihiling sa kanya ng isang higaan ng isang mayamang tao upang gawin ito para sa kanya. At samantalang ang isang sinag na tinatawag na isang nagbabago ay masyadong maikli at hindi alam ni Jose kung ano ang gagawin. Ang batang si Jesus ay sinabi sa kanyang ama na si Jose, ihiga ang 2 piraso ng kahoy at gawin itong kahit sa dulo at sa tabi mo. At ginawa ni Jose ang sinabi ng bata sa kanya. At si Jesus ay tumayo sa kabilang dulo at hinawakan ang mas maikli na kahoy at inunat ito ng ginawa itong katumbas sa iba pa. At nakita ito ng kanyang amang si Jose at nagtaka. At niyakap niya ang bata at hinalikan siya na sinasabi, maligaya ako dahil binigyan ako ng Diyos ng batang ito. Kabanata 14. Ngunit nang makita ni Jose ang pag-unawa sa bata at kanyang edad na ito ay darating na buo, naisip niya ang kanyang sarili na hindi siya dapat maging ignorante sa mga sulat. At kinuha niya siya at hinatid sa ibang guro. At sinabi ng guro kay Jose, una, ituturo ko sa kanya ang mga liham ng Grego at pagkatapos nito ang Hebreo. Para sa guro na alam ang kasanayan ng bata at natatakot sa kanya, sa kabila ng isinulat niya ang alpabeto at si Jesus ay nagninilay ng mahabag ang panahon at hindi siya sumagot. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ikaw ay tunay na guro at kung alam mo nang mabuti ang mga titik, sabihin mo sa akin ang kapangyarihan ng alpha at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang kapangyarihan ng beta. At ang guro ay nagalit at sinaktan siya sa ulo. At ang bata ay nasaktan at sinumpa siya. At pagdakay siya ay nangihina at nahulog sa lupa sa kanyang mukha. At ang bata ay bumalik sa bahay ni Jose at nalungkot si Jose at inutusan ng kanyang ina na sinasabi, huwag siyang lalabas sa labas ng pintuan sapagkat lahat sila ay namatay na naghimok sa kanya sa galit. So mga kapatid, no, ito pito tayo sa kabanata na ito. Nawa, kung sino man makarinig, makaunawa nito, maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo, sa nawat sa nawa.